I feel like one of yung pinaka naging bizkarte ko talaga growing up is talagang marketing. It's the best. I mean, social media is the best marketing tool, right? When it comes to any business. Kahit ano pa man yung business mo, mag-ballpen ka, magpapel ka, kung magaling ka mag-market, kaya mo yung ibenta. So, I feel like when I started, I think si Ate CJ pa lang yung pioneer sa Russian manicures. I've already been hearing about her. But, of course, other than us being one of the pioneers, I believe mas nailabas namin kung ano yung Russian manicure because of social media, because we let it out in the world, we let it get known in the world and what it is, what's the importance of nail health in the industry. And it's really, really different because as compared to the traditional way na, you put on just nail art or borloloy or whatever, we actually dive deeper into the actual health of the nail. So I feel like people resonated with it because it's different. Yeah. Okay. Ako naman, ang discarte ko was, I have to love it. Parang, it was since nail biter ako before, nail picker. So parang I have to find a solution para maiwasan siya. So parang, for me, it's finding the problem muna. And then, since Russian manicure was not a thing pa here, talagang walang nagaganon eh. So I have to find something na yung wala pa sa Philippines before. So, hinanap ko yun hanggang sa ni-discover ko yung Russian manicure. Ayun na yung inaral ko ng inaral. Okay, wait. For the ignorant ones, what is Russian manicure? Para sa mga hindi nakakaalam. Ano bang kaibahan nito? Kasi so regular manicure. Lumaki tayong mga Pilipino nail polish. Like, yung nakasanayan ko, nail polish. Yun yung nakikita ko. Even my when I was younger, yung sisters ko, nag-start mag-nail polish. Tsaka tayo mga Pinoy kasi, di ba, sasabihin nila, pa-mani-pedi. Yun, mani-pedi. Maglagay ka nga ng cutics. Yan pa nga ang tawag natin eh. Tapos ngayon, meron ng iba't ibang klase ha. Yeah. May Russian manicure, meron ng something na magpapaiwas sa'yo para kagatin yung kuko mo. Marami ng mga bagay ngayon ha. As in, talagang holistic na to pagdating sa nail health. So para sa mga hindi nakakalam, pwede bang explain natin sa kanila, ano ba yung Russian manicure? Ano ba yung mga gel extensions? Di ba marami ng mga ganyan? So basically, Russian manicure is a technique. So same as, for example, yung traditional way na push-push, cuticle softener, technique yon. So ang Russian manicure is considered a healthier alternative to this because we do it dry. We don't soak the nails in any types of solvents, solutions, or chemicals. So we do it mainly dry with electric nail files. So basically, other than that, we use sterile tools. Nagdi-dispose kami kaagad pagtapos ng isang client. So it's more high education than the traditional way. So Russian manicure is the process. Yes. It's not the prod. I mean, di ba? Hindi yung nilalagay, yung proseso ng paggawa. Yes. Kasi sa Europe, Eastern Europe, yung mga Slavic country, very meticulous sila pagdating sa health. Talagang kapag gumamit ka ng nail file, supposed to be disposed kasi sobrang higpit ng standard sa Europe pagdating sa health. So yun yung tinatry namin na i-copy dito sa Philippines. That's why it's called Russian manicure. Sana hindi yung nail cutter. Kasi yung nail cutter ko taon nang nasa akin. Hindi naman Pero yun yung mga tools. Personal mo naman yun eh. Hindi siya dinidispose pero you have to sterilize it. Really? Medical grade sterilization ang process namin. Hindi lang yung basta alcohol spray lang. That's the difference also between yung normal na salon compared sa yung mga private studio talaga. Kasi yun sila nag-invest talaga sila for proper sterilization. Nagulat ako because when my girlfriend, when CK does her nails, umabot ng 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Like, ganyan nagulat din ako. In my head kasi parang, papakuko ko. Okay. Tapos biglang na. 30 minutes lang. Kaya ang tagal niya talaga, no? So, that's the process of it. Talagang, yes, ma'am. ano na siya ngayon? Kasi self-care na talaga. No? Very, very meticulous. Yes. Wow. Tsaka katulad ko, talagang, syempre, wala ka naman kasing kuko. So, ako may gel extensions. Can you do it on your own? Pwede naman siguro. Pwede naman kung marunong. Kung marunong ka. Pero, ba't mo gagawin sa sarili mo kung pwede ka naman pumunta sa mga tama. salon na pwede ka pang mag-relax, di ba? Me time mo na rin yun. Pero ang question kasi ng marami,
sasabihin nila, nail health, okay, magupit ka ng kuko, linisin mo yung kuko mo, and that's fine. 'Di ba? So bakit pa natin kailangan magkaroon ng mga ganitong parang ibang level na nail salon na magbibigay sa'yo ng Russian manicure, nail art, etc. Kasi iisipin ng iba, nako, gastos lang yan, kapritsyo lang yan. So bakit nyo pa rin pinasok tong business na to, thinking na, ay, baka isipin ng mga tao, mamahalan sila. Wala silang budget for this, ganito, ganyan. Pwede naman nilang gawin sa bahay or yung ordinaryong manikurista mo, papuntahin mo sa bahay, di ba? And you will just pay around 200 pesos, 250 pesos. Ano bang range ng Russian money? Mahal na ha, more than 1.5, di ba? So with your question, parang depende kasi sa market. Okay. So kami, para ma-attract, may sarili kaming market eh. So before, parang nagre-range lang yung mga rate namin ng mga 700 pag newbie ka kasi. Pero once you get to learn and parang na-enhance mo na yung skills mo, mahanap ka talaga ng target market mo. So with your question, parang yung may mga rich people kasi na parang ayaw nila dun sa mura kasi they are scared of health. Yeah. Na gustong gumastos para may maganda silang set of nails. So, takot silang, sa mga client ko for example, parang kapag medyo high-end kasi yung target market mo, takot sila dun sa baka hindi nag-sterilize ng tools. Kasi, ewan ko, napansin ko talaga sa mga medyo high-end na client, parang very maarte sila pagdating sa mga kung anong dumadampi sa kamay nila. And when you pay the extra amount, they have expectations. Yes. Ito yung best of the best, Yes, diba? correct. And I feel like if your target market is class A, it's not that you have to convince them to pay the Ay, amount. walo. They already They have don't the even amount. need to ask how much it is, diba? They don't even ask. They don't They're ask, just yeah. like, okay, Yeah. okay. Basta they send- go, they let pay. Let me prepare the payment for you. Ganun na lang. Yeah. So I really feel like yung tama si Ate CJ, it really depends on your target market and kung para kanino yung business na ginagawa mo. Yes. You can't expect lahat ng market pupunta sa'yo. matatakal mo, Totoo diba? naman. Kasi marami naman dyan na like Mas mura. Mm-mm. Which is good for their market naman. And then, Yes. so kanya-kanya lang talagang market. Yeah. Pero curious lang ako, girls. Syempre mahilig tayo magpaganda, etc. Gusto natin, di ba? Parang pretty, presentable tayo parate. Pero kayo, for example, ikaw, Ashley, di ba nagsimula ka bilang artista? Paano mo inisip na maging entrepreneur at magtayo ng ganitong klaseng negosyo? You know, it's actually interesting kasi before pangarap ko talaga maging artista. Pangarap ko maging next Ann Curtis. Makita yung mukha ko sa billboard. Makilala ako bilang magaling na actress. Pero talagang pagka hindi para sa'yo, hindi ka talaga papagpalain. So, I've tried my best since 10 years old ako, auditions, workshops, and all of that. And if it's really not for you, it's not gonna happen. So, that's what happened. Sobrang natetenga ako. And it's just really not stable. And being the breadwinner of the family, it just wasn't sustainable for me. So, ever since bata ako, entrepreneurial na din ako. So, marami din akong businesses na dinaanan. Pero alam mo yung tipong magbe-business ka, tapos parang after a few months, parang hindi mo na siya bet. Ano yung mga na-try titigil mo? ka. Yeah. Marami. Una, nag-makeup artist ako. Okay. This was during you're trying pa to become an actress? Or, Yes. Okay. This was during me trying to become an actress. So, nag-makeup artist ako. Gumagawa ako ng jewelry. Nagbe-bake ako ng cookies. Wow. As in, ukay-ukay. Bibili akong ukay-ukay, i-resell ko. Or magbe-paint ako ng clothes for custom. Tapos, bibili ng mga classmates ko, ganon. And then, I found nails na, kasi yun din, same as kay Ate CJ, nail biter din ako. And as I've noticed, yung mga nail biters, mas OC kami sa kuko. So, I wanted to find a solution. And namamahalan ako sa mga traditional na mga salon. Hindi pa nila nakukuha yung gusto ko. Diba? Parang tsaka pa, paglabas mo, tanggal agad. Sabi ko, ano ba yan? 2,000, babayad ko para lang matanggal yung enhancement after a week. Ako na lang gagawa ng kuko ko, sabi ko. Doon na nag-start yung love ko for nails. And at the start, hindi ko siya ginustong gawing business because I loved it so much. I didn't want to burn out. Kasi diba pag ginawa mong trabaho, pwede kang ma-burn out.
And then, eventually, I found the technique, the Russian manicure technique, and then nag-boom na lang siya from there. Hindi ko in-expect na magbo-boom yung business. But yun na nga, if it's for you, madali lang din talaga siyang makamit. Yun. Totoo. Di ba sabi nga nila, ang entrepreneurial lens, you're finding solutions to problems. Yes. Problem niya yung paano, gusto ko na magandang kuko, natatanggal siya. Paano ko ba ito susolusyonan? And then, doon niya nakita na pwede niya palang gawing negosyo. Saka meron talaga siyang entrepreneur mindset. Oo. Kasi ang dami niyang tinry. Diba? And finally, nahanap niya. Ikaw naman, CJ, paano ka napasok sa nail salon industry? Okay, so before, mahiling na talaga ako mag-nails. Pero press on pa lang kasi hindi pa uso before yung mga extension. Mga 2018 yata, hindi pa uso noon. So one time, sa work namin, I work as sa BPO before. So kami, mga arte kami. Ngayon, one time, niyaya ko ng friend ko na magpa-salon. And it cost parang mga 3,000. So mahal yun. Bilang nag-work ka sa call center, mahal yun. 3,000. Parang pang-grocery mo na yun eh. Pero nag-try kami. Tapos, gandang-ganda ako. Kahit sa standard ko ngayon, parang pangit siya. Pero that time, gandang-ganda ako. Tapos sabi ko, medyo mahal, hindi siya sustainable for me. So sabi ko, ako na nga lang gagawa sa sarili ko. Ganun din. Finding solutions to your own Nagtayo na lang ng sariling. Ako na nga lang gagawa sa sarili ko hanggang sa, ayun na, in-offer ko na siya sa mga ka-work ko. Kaya yung pangalan ng business ko is Social Climber Nails. Kasi parang feeling namin mga social climber kami. Galing Kasi gusto namin magandang nails pero affordable. Kasi affordable pa yun before. Hanggang sa yun na. Since the name is, hindi ko na siya pinalitan kahit na before may mga na-offend. Pero ngayon na funny na lang sa mga dapat. Kasi mabilis social matanda. climbers. Yes. Ang mga kuko. At least mga kuko mukhang mayaman. Diba? Tama. Let's start from there. May natutunan ka bang bagong diskarte? Huwag kang matakot na sumubok. Para sa mga nanay na nag-aalinlangan, para sa mga kabataang takot mag-umpisa, at sa bawat manggagawang nagpapakapagod, para sa inyo to. Kung na-inspire ka, ipaalam mo sa amin. Mag-comment, mag-like, at i-share ang episode na to sa mga kailangan din ng push ngayon. Kita-kits sa Apple Podcasts, Spotify, at YouTube. Discarding Pinoy, powered by Converge. Sama-sama tayong lalaban sa mga aral ng buhay.